Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 406. Sa pagtingin sa naiinip na tingin ni Martha, napangisi si Andrew Cheng. Mainit at malamig ang pakiramdam. Nako, ayaw mong ibenta, sabihin mo lang. Si Martha Pinyin ay sobrang naiinip na gusto niyang malaman kaagad. Paano kung sabihin kong may trilyon ako? Nakangiting sabi ni Andrew Cheng. Trilyon. Saglit na natigilan si Martha Pinyin, at ang ekspresyon ng kaligayahan sa kanyang mukha ay agad na natigil. Ano ang ibig sabihin ni Andrew Cheng? Libangin ang iyong sarili sa paglalaro. Anong kalokohan mong trilyon? Ngunit, hindi maipakita ni Martha Pinyin ang kanyang pagkainip. Nakaupo kasi sa harap niya ang big boss ng Rice Angel Investment Group. Hindi man ito kasing lakas ng chismis na 100 bilyon, 10 bilyon ang kabuuan. Mabuting bata, ikaw ay napakayaman. Anong kalokohan, sasabihin mo kay nanay na maging tapat, magkano ang pera mo? Matyagang tanong ni Martha Pinyin. Tumayo si Andrew Cheng at sinabing, mayroon pa ako at marami pa. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at lumabas. Dito, pinanood ni na Martha Pinyin at Jing Qiao si Andrew Cheng na umalis, at ang sigasig sa kanilang mga mukha ay naging malamig. Sister-in-law, kamukha mo si Andrew Cheng ngayon, minamaliit ka lang. Inukit at sinumpa ni Jing Qiao ang mga buto ng melon. Hindi ito nakikita ni Martha Pinyin. No wonder mababa ang tingin ng mabahong batang ito sa villa na ito. Napakayaman pala niya. Oh, mababa ang tingin sa akin. Ako pa rin ang biyenan niya. Teka, gaano man karami ang mayroon si Andrew Cheng, lahat ng ito'y magiging kay Martha Pinyin sa huli. Galit na sabi ni Martha Pinyin. Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka kapag may pera ka? Sa mata ni Martha Pinyin, ikaw Andrew Cheng ay palaging magiging manugang. Binigyan ng manugang ng pera ang biyenan, na makatwiran. Makalipas ang halos 1 oras, bumaba rin si Marian Young at nagpalit ng maliit na puting suit, na napakagandang suot. Marian, saan ka pupunta? This is not much rest. Si Martha Pinyin ay nagkataong nasa sala. Nang bumaba si Marian Young, casual siyang nagtanong. Marian Young daw, pupunta ako sa kumpanya. Ngumuso si Martha Pinyin, pinapanood si Marian Young na lumabas, at pagkatapos ay umupo mula sa sofa, humakbang patungo sa pinto, na kinumpirma na si Marian Young ay umalis sa Longcheng Courtyard bago siya bumalik sa villa. Ate Martha, lalabas na ako. As it happens, lumabas din ng kwarto si Jing Qiao bitbit ang bag ng tiyahin na nakaumbok sa loob. Sinulyapan ito ni Martha Pinyin at alam niyang lahat ng produkto ng pangangalaga sa bahay ay binili ni Andrew Cheng. Ang Jing Qiao na ito ay kumuha ng ilang kahon at ibinenta ang mga ito. Ang bagay na ito, binuksan ni Martha Pinyin ang kanyang mga mata at ipinikit ang kanyang mga mata. Kung tutuusin, magkamag-anak sila, at wala silang masabi. Nako, ayos lang na bumalik ka mamaya. Ngumisi si Martha Pinyin. Hindi nagtagal, naiwan mag-isa si Martha Pinyin sa villa. Kinuha ni Fang Leilei ang butil ng palay para maglaro sa malapit na palaruan, at tinatayang babalik siya mamaya. Nakita ni Martha Pinyin na walang tao sa bahay, at agad na natuwa. Tumakbo siya paakyat sa ikalawang palapag sa 2 hakbang at dumiretso sa kwarto ni na Andrew Cheng at Marian Young. Lahat ng uri ng kaso. Ano ang hinahanap mo? Maghanap ng card, maghanap ng passbook. Hindi naniwala si Martha Pinyin. Sa sobrang dami ng pera, hindi naiipon ni Andrew Cheng ang bangko. Not to mention, talagang nagpahanap siya ng bank card. Nahanap na. Masayang-masaya si Martha Pinyin na hawak ang bank card na ito, mabilis na sinugod ang kanyang bulsa, at pagkatapos ay naghanda na bumaba. Gayunpaman, nang lalabas na siya ng kwarto, bigla niyang nakita ang isang daliri ng jade sa drawer. Ang mga mata ni Martha Pinyin ay natigilan, magandang bagay. Jade pa rin. Talagang maraming magagandang bagay ang tinago ng lalaking ito, paanong hindi niya ito mahahanap noon? Lumapit si Martha Pinyin, kinuha ang daliri ng jade at tiningnan ito ng ilang beses. Maayos naman ang kalagayan, at nakaukit din dito ang salitang, June. Ang daliri na jade na may salitang, June, ay sumisimbolo ng may mataas na kapangyarihan at pagkakilanlan or talented ruler. Ano man ang kanyang nahanap, tinatayang hindi ito pinansin ni Andrew Cheng. Gayunpaman, binaligtad niya ang buong kwarto, at hindi niya mahanap ang daliri ng jade. Sinisisi ko sarili ko. Ang ganoong mahalagang bagay ay talagang nahulog sa kwarto.
Sa oras din na ito bumalik si Nurse Leslie na may dalang mga butil ng palay, ito ang kanyang alagang si Milzen. Tila interesado si Marte Pinin na pigilan si Nurse Leslie sa pagpasok sa kwarto, na sadyang sumigaw ng malakas, "Oh, bumalik na ang mga butil ng palay. Halika, pumunta ka sa lola, may maliit na cake dito." Sumisigaw, hinawakan ni Marte Pinin ang bata sa kanyang mga bisig. Ang butil ng bigas ay napakasarap din, magandang batang nakaupo sa tabi ni Marte Pinin, matamis na nakangiti, "Salamat lola." Nakita ni Marte Pinin si Nurse Leslie na papasok na sa kwarto at sumigaw, "Iyan, Leslie, kailangan mong maglinis dito." Tumango si Nurse Leslie, naglakad at nagsimulang linisin ang mga gamit sa coffee table. At pagbaba ni Andrew Cheng mula sa ikalawang palapag dito at magtatanong, "Leslie, pumunta ka ba sa kwarto para mag-impake ng mga gamit kaninang umaga?" Tumango si Nurse Leslie at sinabing, "Bueno, naglinis ako." "Nakakita ka na ba ng pull finger?" Tanong ulit ni Andrew Cheng. Naguguluhan ang ekspresyon ni Nurse Leslie, at umiling siya, "Hindi, nilinis ko lang ito, at wala na akong ginalaw pa." Kakaiba ito para kay Andrew Cheng, at tumalikod siya para umalis. Ngunit agad na tumayo si Marte Pinin at kinakabahang nagtanong, "Andrew Cheng, may kulang ba?" Pagkatapos noon, tumalikod siya at sinampal ang mukha ni Nurse Leslie, itinuro ang kanyang ilong at pinapagalitan, "Sa totoo lang, may ninakaw ka ba? Okay, bargain ka? Kumain at tumira sa bahay namin, magnanakaw pa rin ng mga bagay, sabihin mo. Sa totoo lang, kung hindi, tatawag ako ng pulis at huhulihin ka." Tinapin ni Nurse Leslie ang kanyang mga pisngi na may luha sa kanyang mga mata. Tinitigan niya si Marte Pinin nang hindi maipaliwanag, nagtatanggol, "Wala akong ninakaw, pumasok lang ako at nilinis ito." Sumimangot si Andrew Cheng, at ayaw niyang maniwala na magnanakaw si Nurse Leslie ng mga bagay. Ngunit dito, nagatubili si Marte Pinin, "Wala, sa tingin ko ay ninakaw mo ito. Nakita kong palihim ka sa umaga, at sinabing hindi mo ito ninakaw. Maaari nitong takutin ang mga butil ng bigas na si Mil." Agad na hinawakan ni Milzen ang mga binti ni Nurse Leslie, umiiyak at nagsasalita para sa kanya, si Tita Leslie ay hindi magnanakaw ng anuman, hindi siya. "Ano ang alam mo?" Pagkilala sa mga taong nakakaalam ng mukha ngunit hindi nakakaalam. Outsider lang ang buong pamilya, sino pa ba siya? Matiim na tinitigan ni Marte Pinin ang mga butil ng palay, na inaakusahan si Nurse Leslie. "Tay, walang ninanakaw si Tita Leylay, wo." "Woo." Agad na tumakbo si Milzen Grain kay Andrew Cheng, hinawakan ang pantalon ni Andrew Cheng at umiyak. Si Nurse Leslie din ang anyo ng mga bulaklak ng peras na may ulan, baradong ulo, nagpupunas ng luha, humihikbi, "Wala akong ninanakaw, at dumura ka sa dugo." "No. Okay, let's search your room." Sabi ni Marte Pinin na may panunuya sa kanyang puso. "Maghanap ka na lang, wala akong ninakaw." Si Nurse Leslie ay napakatigas ng ulo, na may mabangis na tingin sa kanyang mukha. Hinintay lang ni Marte Pinin ang pangungusap na ito. Hindi mahalaga ang, dinala niya si Andrew Cheng ng diretso sa silid ni Nurse Leslie, binuksan ang pinto, at sinabing, "Hindi mo inaamin, kapag nakita mo ang daliri, bibigyan mo ako ng get out of the villa." Pagkatapos makipag-usap, si Marte Pinin ay sumugod sa unang pagkakataon, nagkunwaring nakakita ng bilog, at pagkatapos ay dumiretso sa mesa kung saan niya itinago ang daliri ng Jade, at sumigaw, "Hindi mo ba ito ninakaw? Tingnan mo Andrew Cheng, ito ba?" Nakita ni Andrew Cheng ang daliri ni Nayo sa isang sulyap, nakasimangot. Sa oras na ito, si Nurse Leslie ay balisa, humihikbi sa galit, humihikbi, "Ako. Hindi ako magnanakaw, hindi talaga ako nagnakaw." Si Leslie ay labis na nagkamali, hindi niya ito gagawin sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga bagay. Sa sobrang pagka-frame, nakaramdam siya ng labis na kalungkutan, at siya ay umiyak ng umiiyak. Gayunpaman, tuwang-tuwang pinagalitan ni Marte Pinin, "Ang mga bagay na ninakaw at nahuli, tumututol ka pa rin ba? Tatawag ako ng pulis para hulihin ka. Kuya Andrew Cheng, hindi ko ito ninakaw. Hindi ko nga alam kung nasaan ang bagay na ito." Ang mga mata ni Nurse Leslie ay umiiyak na parang mga mata ng kuneho. "Anong niloloko mo? Nasa drawer yung daliri ng Jade." Nababalisa si Marte Pinin, ngunit sa kalagitnaan ng pag-uusap, mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig.
Natigilan si Andrew Cheng, lumingon sa likod, ang kanyang mga mata ay napuno ng panginginig, nakatitig kay Marte Pinyin at nagtanong, paano mo nalaman na nasa drawer ito? Ito. Hindi ba ito normal, ito? Nasaan ang bagay na ito sa drawer? Sabi ni Marte Pinyin, habang naglalakad patungo sa pinto. Tumigil ka. Biglang sumingot si Andrew Cheng at pinisil ang likod na leeg ni Marte Pinyin na may malaking kamay. Sinabi niya ng may malamig na boses, Marte Pinyin, ganyan ka talaga, may kakayahang hamampas. Nakalimutan mo na ba ang babala ko sa'yo? Akala ko talaga nagbago ka na. Hindi ba kita dinadalaw? Ikaw, anong gusto mo gawin? Gusto mo pa akong batukan? O patayin? Alam din ni Marte Pinyin na nalantad niya ang palaman, at pinaalis niya ang isang pares ng patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig. Ako ang iyong biyenan. Kukunin ang biyenan. Ngayon, kung hindi kita tuturuan, hindi ako magiging Cheng. Umungol si Andrew Cheng at direktang sinampal ang mukha ni Marte Pinyin. Kabanata 407. Nagalit si Andrew Cheng. Patay na talaga ang mga tulad ni Marte Pinyin. Kahit na ang mga bagay tulad ng ninakaw at naka-frame ay maaaring gawin. Si Nurse Leslie ay umiyak din sa galit, labis na nagdadalamati, nakatayo sa pintuan, bumagsak ang mga luha. Pinisil ni Andrew Cheng ang likod na leeg ni Marte Pinyin gamit ang isang kamay at binuhat si Marte Pinyin mula sa kwarto ni Nurse Leslie patungo sa sala na parang isang maliit na manok. Na-snap. Si Marte Pinyin ay bumagsak sa lupa. Matinding sakit. Sa oras na ito, naramdaman ni Marte Pinyin na nabali ang kanyang mga buto sa buntot. Umupo siya sa sahig, ang kanyang mukha ay namumula, nakatitig kay Andrew Cheng, mabangis na saway, Andrew Cheng, ano ang gusto mong gawin? Ako ang iyong biyenan, ganito ba ang pakikitungo mo sa akin? Maniwala ka o hindi, sasabihin ko kay Marian pagbalik. Gusto kong hiwalayan ka niya. Si Marte Pinyin ay isa ring patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig. Gayunpaman, galit na galit si Andrew Cheng. Ang pag-akyat ay isang sipa lamang, marahas na sinipa ang balikat ni Marte Pinyin, malamig na sinabi, ang pinakaayaw ko ay ang pagtatanim ng ebidensya at pag-frame. Gaano man kayabang at hindi makatwiran dati, kakayanin ko, ngunit sobra-sobra ang ginagawa mo. Ngayon, huwag kang makipag-away, hindi mo na maaalala ang leksyon. Papaluan mo ako. Natarante si Marte Pinyin, ngunit kinain na niya ang paghihirap mula kay Andrew Cheng. Napakalupit ng lalaking ito para lumaban. You. Hindi mo ako masasaktan, ako. Si Marte Pinyin ay natakot at gustong-gustong bumangon. Ngunit, umakyat muli si Andrew Cheng at sinipa si Marte Pinyin ng ilang beses. Malamig siyang sumigaw, Marte Pinyin, pinahintulutan kita sa mahabang panahon, at ngayon kalkulahin ang bago at lumang mga account ng magkasama. Sa sinabi nito, sumugod si Andrew Cheng at nagbukas ng fan. Papa! Walang katapusang palakpakan ang buong sala, nakakatakot ang tunog. Nagtago si Nurse Leslie at nanood, sinubukang tumakbo palabas para manghimok ng ilang beses, ngunit hindi nang ahas. Dahil alam niyang nagagalit si Brother Andrew Cheng. Dito, si Marte Pinyin ay sinigawan ng pamaypay, nakahiga sa lupa, desperadong sinusubukang umakyat, at humagulgol, tulong, binugbog ng aking manugang ang biyenan. Tulong. Gayunpaman, kahit anong sigaw at pagpaungol ni Marte Pinyin, hindi ito nakatulong. Diretsong hinablot ni Andrew Cheng ang kanyang buhok, at kinaladkad siya ng diretso sa gilid ng coffee table na parang asong kinaladkad hanggang mamatay. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanang kamay ni Marte Pinyin, pinindot ang pulso sa coffee table, at sumigaw, ang pag-abandona sa iyong kamay ay hahayaan kang huminto ng ilang araw. Kung hindi, hindi mababago ang maliit na ugali ng iyong magnanakaw. Nang marinig ito, natakot si Marte Pinyin. Nagpupumilit siyang bawiin ang kanyang kamay at umiyak, hindi, mali ako, Andrew Cheng, mali ako, huwag mong sayangin ang kamay ko. Iyan ay maraming luha at uhog. Si Marte Pinyin ay umiiyak ng labis at natatakot, nanginginig ang lahat. Gayunpaman, direktang kinuha ni Andrew Cheng ang ashtray at binasag ito. Oh 9. Boom! Nasira ang coffee table. Si Marte Pinyin ay nakaupo sa lupa sa takot at umiiyak. Gayunpaman, hindi nabali ni Andrew Cheng ang kanyang kamay. Hindi niya talaga kaya ito, natakot lang siya.
Ayos lang ito, talagang natakot si Marte Pinin sa kanyang tapang, desperadong hinawakan ang kanyang kamay at nakaupo doon na nakasubsob, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ito ay napakahirap. Si Andrew Cheng ay nalulugod na panoorin ang kahabag-habag na si Marte Pinin na umiiyak sa sandaling ito, at sinabi sa malamig na boses, huling babala sa iyo, sana ay ikaw na mismo ang gumawa nito. Pagkatapos ng lahat, si Andrew Cheng ay tumalikod at umalis. Doon, kinuha na ni Nurse Leslie ang mga butil ng bigas sa ikalawang palapag. Sa malaking sala, si Marte Pinin ay naiwang mag-isa, nasasakal ng mahabang panahon, at hindi na makabangon. Ang kanyang mga binti ay malambot. Masyadong nakakatakot ang hitsura ni Andrew Cheng. Puno na siya ngayon ng babala ni Andrew Cheng sa sarili, masakit ang katawan, at masakit ang mukha. Matagal bago siya gumapang ng dahan-dahan, nakaupong nakakaawa at nilagyan ng gamot ang sarili. Nagkataon na bumaba si Andrew Cheng mula sa ikalawang palapag. Laking gulat ni Marte Pinin kaya agad siyang umiwas sa sulok, tinitigan si Andrew Cheng at sumigaw, huwag makipag-away, mali ako, hindi ako mangangahas. Gayunpaman, si Andrew Cheng ay ilang metro ang layo sa kanya, isang malamig na ngiti lang, at lumabas. Sa pagkakataong ito, si Marte Pinin ay tapat. Pinanood niya si Andrew Cheng na lumabas bago siya nakahinga. Bumalik si Mang Nestor at laking gulat niya nang makita kung ano ang hitsura ni Marte Pinin. Ano bang problema nito? Tanong ni Nestor Young. Agad na napaluha si Marte Pinin at nagreklamo, ano ba, binugbog ako ni Andrew Cheng. Talagang naglakas loob siyang tretuhin ako ng ganito, ikaw ang lalaki ko, kailangan mong magdesisyon para sa akin. Sa wakas ay nagkaroon ng pagtitiwala si Marte Pinin, at ngayon ay para na siyang 3 taong gulang na bata, at iniluwan niya ang mga hinaing at kawalang kasiyahan sa kanyang tiyan. Wala ring magawa si Mang Nestor at nagtanong, bubugbugin kanya ng walang dahilan. Ginulo mo na naman ba siya? Umikot ang mga mata ni Marte Pinin at itinikom ang kanyang bibig, hindi. Hindi. Tumingin si Mang Nestor sa kanya at alam niyang sinaktan niya si Andrew Cheng, kung hindi siya tatanggap ng ganoon kabigat na kamay kay Andrew Cheng. Kaya naman, diretso siyang umiwas at hindi pinansin si Marte Pinin, ngunit nag-iwan ng pangungusap, hello, hindi mo pa ba nakikita ang nangyari ngayon? Si Andrew Cheng, ay hindi mo dapat kantiin. Sa sandaling naisip ni Marte Pinin ang pamilya Jung, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang leeg. Iba talaga si Andrew Cheng. Paglingon kay Andrew Cheng. Nakarating na siya ngayon sa kumpanya ni Oliver Lee, isang gusali. Magalang na tumayo si Oliver Lee sa harap ni Andrew Cheng at nakangiting nagtanong, Mr. Cheng, ano ang itatanong mo? Umupo si Andrew Cheng sa upuan ng chairman at binuksan ang pinto upang makita, magsama kayo ng ilang kapatid, sumama kayo sa akin at gumawa ng isang bagay. Nang may narinig si Oliver Lee, abala siya sa pagdayal sa telepono at sinabing, hayaan ang 12 elite na lumapit. Hindi nagtagal, sa ibaba ng Oliver Lee Company, lumapit ang mga itim na komersyal na sasakyan at huminto sa pintuan. Sa loob ng sasakyan, may kabuoang 12 bodyguard na armadong tao ang bumaba. Lahat ay itim na terno, nakasuot ng salaming pang-araw, at napakatigas. Sa unang tingin, sila ay mahusay na sinanay na mga tog. Hindi nagtagal, ang 12 taong ito ay tumayo sa harap ni Andrew Cheng at sabay-sabay na yumuko, Mr. Cheng. Ilang beses na sumulyap si Andrew Cheng, bumangon, at nagsabi, sa paglalakbay na ito, ang ilan sa inyo ay mamamatay, handa ba kayong sumama? Swear allegiance to Mr. Cheng. Sumusumpa kami ng katapatan para kay Mr. Cheng. Sabay-sabay na sigaw ng 12 tao. Nakakabingi. Karapat-dapat sa pagiging isang maringal na tao. Tumango si Andrew Cheng at tumingin kay Oliver Lee, sinabi, tara na. Hindi nagtagal, kinuha ni Andrew Cheng ang mga taong ito at umalis sa kumpanya ni Oliver Lee para magtipon sa ibaba. Si Oliver Lee ay nakatayo sa tabi ni Andrew Cheng. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gagawin, handa siya. May mamamatay ba sa paglalakbay na ito? Medyo kinakabahan si Oliver Lee, at palagi siyang nag-aalala. Gayunpaman, ang mga salita ni Andrew Cheng ay nagbigay inspirasyon sa kanya, Oliver Lee, naaalala mo ba ang lasa ng dugo? Duguan. Biglang na-refract ng masipag na mag-aaral ni Oliver Lee si Han Mang, pati na rin ang nagninangas na apoy. Sa pagkakataong iyon ay biglang tumayo at humigpit ang kanyang nakayukong katawan. Siya ay tumakbo at duguan, kaya bakit siya natatakot ngayon?
Siya si Oliver Lee. May sarili siyang pride. Mr. Cheng, kung may mangyaring masama, sana alagaan mong mabuti ang anak ko. Seryosong sabi ni Oliver Lee. Tumalikod si Andrew Cheng at tumingin kay Oliver Lee, na kalahating nakayuko, at tinapik ang kanyang magalang na mukha, tinapik ang kanyang balikat at sinabing, okay. Pagkatapos ng lahat, ilang tao ang sumakay. Hindi nagtagal, huminto ang convoy sa pasukan ng Xiangyang. Sa sandaling ito, ang kalangitan ay madilim, at ang mga ulap sa gilid ng kalangitan ay binaha ng maitim na ulap. Napaka-desolate, ibig sabihin lumabas ang mga sinaunang sundalo. At si Andrew Cheng ay nakatayo din sa tabi ng kotse, naghihintay ng kung sino. Tumangala siya sa langit, humihit-hit ng sigarilyo at bumuga ng usok. Ang taas langit na kulog at ang nakakabinging dagandong ay nagpahiwatig ng susunod na nakamamatay na labanan. Stinger, nandito na ako. Tatanggalin ang mga nananakit sa atin. Maya-maya, lumitaw si Arlan Pay na mag-isa sa dulo ng paningin ng lahat, natatakpan ng madilim na ulap, na may lamig, isang itim na damit, isang malapad na sombrero na nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha, at dalawang sandang sa kanyang baywang. Ito ay isang simpleng damit, ngunit walang sino man ang nang-ahas na tanggapin ito ng basta-basta. Darating. Mahinang sabi ni Andrew Cheng. Ha! Marahan na tumango si Arlan Pay. Tara na. Kasunod ng utos ni Andrew Cheng, mabilis na umalis ang convoy mula sa Xiangyang at pagkatapos ay bumulusok sa walang hangganang mga bundok. Ayon sa resulta ng investigasyon ni Arlan Pay, ang Stinger Organization ay matatagpuan sa isang malalim na bundok 50 milya ang layo mula sa Xiangyang. Dapat bunutin ang tumor na ito. Pagkaraan ng 10 minuto, sa isang kapatagan sa malalalim na kabundukan, ilang bahay ang nakatayo na parang mga itim na bunker. Sinasaklaw nito ang isang lugar na libu-libong metro kwadrado at mahusay na sakop ng nakapalibot na mga bundok at masukal na kagubatan. Talagang mahirap para sa mga ordinaryong tao na hanapin ang lugar na ito. Makikita na sa mga bahay na ito, walang tigil na tumatakbo, at may mga sigaw at hiyawan, na dapat ay pagsasanay. May bitik-bitik na berde ang 3 palapag na bahay sa gitna. Boom! Sa maliit, mabigat na binabantayang gusaling ito, biglang itinulak ang pinto, at isang lalaking tanso ang balat, itim na pampites, at kagamitan ang sumalakay. Pagkapasok niya ay dumiretso siya sa ginintoang trono na may sari-saring hiya sa gitna ng bulwagan. Sa trono, may isang kaakit-akit na babae na umiinom ng alak, tumuntong sa trono gamit ang isang paa, may dalang bote ng alak. Halos kamukha siya ng demonyo, apoy na labi, water snake na baywang, nakapusod, at itim na pagbabalat kayo sa kanyang mukha. Siya ang master ng Stinger. Isang halos fairy na babae. Guru, may pumasok at iniwan ang aming 8 magkakapatid. Kabanata 408. Na-snap. Nabasag ang bote. Ang babae ay direktang binasag ang bote sa kanyang kamay at tumayo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at sumigaw, magtipon kayo. Itigil ang lahat ng mga kaaway na dumarating upang gumawa ng mga krimen. Sa isang utos, ang buong Stinger Organization ay kumikilos. Sa isang iglap, lahat ng miyembro ng buong organisasyon ay nagtipon sa bulwagan na ito. Kasabay nito, maraming figure ang lumitaw sa pintuan. Si Andrew Cheng ay gumawa ng isang masayang hakbang at nagpakita sa paningin ng lahat, na sinundan nina Arlan Pay, Oliver Lee at iba pa. Sa ngayon, si Oliver Lee at ang iba pa ay nabahira ng dugo. Ang babaeng nasa trono, na malinaw na nakakita sa bisita sa sandaling ito, ay umupo muli at malamig na sinabi, tulad ng mga taong ito, maglakas loob na pumasok sa aking teritoryo, ikaw ay napakatapang. Sa sandaling ito, si Andrew Cheng ay mukhang isang hakbang, habang ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon, sumulyap sa kanya, at pagkatapos ay nagtanong, gaano katagal? Sinulyapan ito ni Arlan Pay, at pagkatapos ay nagsabi, 10 minuto. Ayos ito. Walang sinabi si Andrew Cheng, at tumalikod at naglakad palabas ng bulwagan. Tahimik siyang naglakad papunta sa gilid, humihit-hit ng sigarilyo at tumitingin sa lagay ng panahon. Umuulan. Kung hindi magtatagal ay isang sigaw ng pagpatay ang tumunog. Kung iniisip mo gamit ang iyong utak, maaari kang gumawa ng isang larawan. Gayunpaman, ang pagsabog ng sigaw na ito ay mabilis na dumating at mabilis na nawala. Sa loob ng 8 minuto, lumabas dito si Arlan Pay, na may laman ng dugo. Solved!
Sinulyapan ni Andrew Cheng ang oras. Pinunasan ni Arlan Pay ang punyal at tahimik na tumango, 100 milyon, ipinadala sa aking account. Iginala ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata at itinapon ang sigarilyo sa lupa upang tatakan ito. Dumagundong. Pagkatapos ng isang mapurol na kulog, opisyal na naaanod ang kalangitan. Parang nagkukuskos ng dugo dito. Mabilis na inalagaan ni Oliver Lee ang mga bagay dito kasama ang isang tao, ganap na nasunog. Gayunpaman, hindi ko alam kung sino ang sumigaw, Mr. Cheng, kulang ng isa. Tumakas ang babaeng iyon. Nagsalubong ang mga kilay ni Andrew Cheng, tumingin kay Arlan Pay, malamig na sinabi, bakit? Nagulat din si Arlan Pay at mabilis na humabol. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik si Arlan Pay, na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, na nagsasabing, nagkamali ako. Nanlamig ang puso ni Andrew Cheng, na nakatingin kay Arlan Pay, na nagsasabing, ang susunod ay hindi isang halimbawa. Pagkatapos ng lahat, tumalikod siya at kinuha ang mga tao. Sa likuran niya, nagngangalit ang apoy, at ang langit ay ganap na pula. Kasabay nito, sa isang tiyak na daanan sa ilalim ng lupa sa gubat, isang babae, na puno ng dugo, ang gumapang palabas ng daanan. Napakaputla ng kanyang magandang mukha sa mga sandaling iyon. Tumingin siya sa langit, nagsuka ng dugo sa kanyang bibig, at ulong, talagang maghihiganti ako. Pagkasabi nito ay nakoma siya. At hindi nagtagal pagkatapos na siya ay nakoma, isang beep na sapatos na may mataas na takong ang lumitaw sa kanyang tagiliran. Isang pares ng straight long legs lang ang nakikita ko, isang babae. Kung nandito si Marian Young, siguradong makikilala niya na siya ang babaeng nakilala niya sa kape noong gabing iyon. Bumalik si Andrew Cheng sa Shangjang. Bagamat buo ang 12 tao na dinala ni Oliver Lee sa paglalakbay na ito, nasugatan din sila. Walang intensyon si Andrew Cheng na hayaan si Oliver Lee at ang iba pa na gawin ito. Ang lahat ay tungkol sa pag-alam kung kailangan ni Oliver Lee at ng kanyang mga tao na ipagpatuloy ang pagsasanay. Hindi masama. Si Oliver Lee ay duguan, at ang kanyang mga tao ay hindi masama. Nang makitang bumaba ng bus si Andrew Cheng at aalis na sana, nagmamadaling sumulong si Oliver Lee, at magalang na sinabi, Mr. Cheng, sa loob ng ilang araw ito na ang Underground Chamber of Commerce sa Shangjang at Danan District. Ito ay tungkol sa ang muling pamimigay ng mga regional na industriya, tulungan ni Ginoong, ipaglaban natin ang ilang mga industriya sa distrito ng Jiangnan. Matagal nang nag-iisip si Oliver Lee. Tuwing 4 na taon, ilang malalaking puwersa sa Shangjang at Jiangnan District ang muling hahatiin ang mga industriyang pangrehiyon. Sa oras na ito, ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay gagawin ang kanilang makakaya upang makuha ang gusto nila. Ang ganitong kamara ng komersyo ay talagang isang reshuffle ng mga puwersa. Noong nakaraang pagkakataon, nanalo si Oliver Lee sa Shangjang gamit ang sarili niyang lakas. This time, gusto pa niya. Gusto niya ang Jiangnan District. Siyempre, kailangan ng tulong ni Andrew Cheng. Dahil, itong Underground Chamber of Commerce ay nakadepende sa pera. Kung sino ang magbid ng mataas ay makakakuha ng minarkahang lugar. Ang bahaging ito ng mga pondo ay iniingatan lahat sa kustodiya ng Underground Chamber of Commerce. At ang aktwal na tao sa likod ng Underground Chamber of Commerce na ito ay isang malaking kumpanya ng pamilya sa Jinling, na mayaman at makapangyarihan. Palaging gustong makipagkaibigan ni Oliver Lee, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito mahawakan. Natahimik sandali si Andrew Cheng, at pagkatapos ay nagsabi, sige, sunduin mo ako pagdating ng oras. Matapos pagtibayin ni Andrew Cheng, tuwang-tuwa si Oliver Lee at pinanood si Andrew Cheng paalis ng may malaking paggalang. Maaaring hindi alam ng iba ang katayuan ni Andrew Cheng, ngunit malinaw si Oliver Lee. May pera siya, isang tao. Sa pagkakataong ito, nais ni Oliver Lee na manalo sa lugar ng Nancheng, distrito ng Jiangnan sa isang iglap. Hindi nagtagal, pumunta si Oliver Lee upang maghanda sa pagpunta. Dito, bumalik si Andrew Cheng sa villa, at nakabalik na si Marian Young, naglalaro ng mga butil ng bigas. Nang makita si Andrew Cheng, tumayo siya, sinenyasan si Nurse Leslie na kunin ang mga butil ng bigas na si Milzen, at pagkatapos ay nagtanong, sinabi sa akin ng aking ina na binugbog mo siya. Matagal nang nahulaan ni Andrew Cheng na si Marte Pinyin o ang reklamo ay hindi na itago, at tumango at umamin, nataman ko ito.
Sumimangot si Marian Young at sa sandaling bumalik siya, hinailan ni Marte Pinyin ang sarili na umiiyak at patuloy na umiiyak, kinundi na si Andrew Cheng at sinabing siya ay inaabuso. Anong ginawa ng nanay ko? Alam ni Marian Young ang ugali ni Andrew Cheng, at kung hindi siya pipilitin, hindi niya ito gagawin. Gayunpaman, tinanong niya si Marte Pinyin na nag-aatubili na sabihin. Nagnakaw siya ng mga bagay at itinanim sa kwarto ni Nurse Leslie. Sabi ni Andrew Cheng. Nang marinig ito ni Marian Young, nakasimangot siya. Ginawa talaga ng nanay niya ang lahat. Nagkataon na lalabas si Marte Pinyin sa kwarto at makikita si Andrew Cheng na bumalik upang umiwas sa kanyang mga mata, humakbang, at hinayla si Marian Young na nagsasabing, Marian, kailangan mong magpasya para sa iyong ina. Lumingon sa likod si Marian Young, pinandilatan si Marte Pinyin, at nagtanong na may desmayadong tingin, Nay, sinabi sa akin ni Andrew Cheng na kasalanan mo ito, bakit hindi mo aminin? Nang marinig ito, labis na nagalit si Marte Pinyin. Anak! Nakatayo pa rin sa gilid ni Andrew Cheng. What do you think? I don't have it. Anyway, mali ang pagkatrato niya sa akin. Ako naman ang biyenan. Nagulo si Marte Pinyin. Isang araw na siyang nasa bahay, at habang iniisip niya, mas galit na gusto niyang itaboy si Andrew Cheng ngayon. Ngunit hindi siya maglakas loob. Iba na ngayon si Andrew Cheng, ang big boss ng Rice Angel Investment Group. Natakot si Marte Pinyin. Si Marte Pinyin ay hindi komportable buong araw nang siya ay inapi ng kanyang sarili at nakasakay sa kanyang ulo isang araw. Marte Pinyin, nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa iyo noong araw? Sinabi ni Andrew Cheng sa sandaling ito, isang pares ng malamig na mga mata ang nakatitig kay Marte Pinyin. Si Marte Pinyin ay tinitigan ni Andrew Cheng at natakot na direktang magtago sa likod ni Marian Young. Alam din ni Marian Young na ang kanyang ina ay nananakot at natatakot sa pagiging matigas, at ito ang sasabihin kay Andrew Cheng, Andrew Cheng, pasensya na, humihingi ako ng tawad sa inyo ni Nurse Leslie para sa aking ina. Hindi naman kasi, sarili kong ina. Itong paghingi ng tawad, mag-isa ka. Gayunpaman, walang tigil na bumubulong si Marte Pinyin. Sa huli, hindi napigilan ni Marian Young at pinagalitan, Nay, tama na. Tumigil ka na sa pagsasalita, bumalik ka na. Nagulat din si Marte Pinyin, ngunit nagalit si Marian Young. Alam niyang natatakot siya na hindi maaayos ngayon si Andrew Cheng, kaya masigla siyang bumalik sa kwarto. Boom! Nagsasara ang pinto. Umupo si Marte Pinyin sa kama, at si Mang Nestor ay nakahiga sa tabi niya. Nagalit siya, at sinipa ang ilang nasyonalidad ng Jiang. Naiinip na bumangon ang huli at sinabing, anong ginagawa mo, galit ka sa akin, di ba? Hindi ka pwedeng tumigil ng ilang araw. Kailangan mong galitin at ireklamo ka. Kasiyahan. Galit na galit si Marte Pinyin nang sabihin niyang sinabi ito ni Mang Nestor, itinuro ang pinto at pinagalitan, Mang Nestor, lalaki ka naman. Ang Rice Angel Investment Group ba? Hindi nakatiis si Mang Nestor, bumangon, nag-impake ng mga gamit, at sinabing, matutulog ako, buong araw, at ako'y bulag at nagloloko, sa malaot madali, kailangan mong pagsisihan ito. Galit na nakaupo si Marte Pinyin sa ulo ng kama, bumubulong sa kanyang bibig. Habang tinitingnan si Andrew Cheng, bumalik si Marian Young sa kwarto. Habang naliligo si Andrew Cheng, inilipat niya ang USB flash drive mula sa kanyang bag. Sa simula, ibinigay ito ng babae sa kafe. Sabihin mong oo, ang mga sagot na gusto ko ay nasa loob nito. Kinurot ni Marian Young ang kanyang palad, nag-isip ng mahabang panahon, nag-aalinlangan, inilagay ang U-disc sa bedside table. Marahil ito na ang huling pagtitiwala ko kay Andrew Cheng. Handa siyang maniwala kay Andrew Cheng at sasabihin sa kanyang sarili ng totoo. Pagkalabas ni Andrew Cheng, sinulyapan niya si Marian Young, na nakaupo sa kama at nagbabasa ng libro, at nakangiting sinabi, hindi pa ako natutulog, may dapat bang alalahanin? Bahagyang ngumiti si Marian Young at sinabing, ang negosyo ng kumpanya. Hindi rin pinansin ni Andrew Cheng, kinuha ang telepono at binasa ang balita, saka sumimangot, at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Nandito na si Arthur Ling. Kabanata 409. Si Andrew Cheng ay nagmamadaling tumakbo sa maliit na hardin, at pagkatapos ay muli siyang nagsalita sa telepono. Maya-maya pa'y konektado na ang tawag. May masiglang boses ng lalaki na may iba't ibang sigaw ng mga babae, parang nasa party. Kuya Chen, maghihintay ka.
Sa bagay, ang lalaki roon ay tila lumalayo mula sa pagmamadalian ng sentro patungo sa isang malinis na lugar. Ano ang iyong nahanap? Si Andrew Cheng ay medyo nababalisa dito, kaya lumipas na ito. Sa wakas ay balita na si Arthur Ling, at siya ay nasa Xiangyang kamakailan. Dapat ay imbestigahan ang mga gawaing ibinigay niya sa kanya. Nahanap ko na. Ang batang lalaki sa kabilang side ng telepono, na may umuusok na boses, ay malinaw na iba sa walang kabuluhan ngayon. Ang dahilan kung bakit ang pamilya Lau sa Xiangyang ay umalis sa mainland ay may hindi mapaghihiwalay na relasyon sa pamilya Jing. Ang nasa likod niya ay dapat na si Helen Jing. Helen Jing. Sumimangot si Andrew Cheng, ngunit talagang nahulaan niya ang resulta ng maaga. Gayunpaman, natagpuan ko ang isa pang bagay. Doon, nagkaroon ng kaunting dignidad si Arthur Ling at nagsabi, sa likod ng Helen Jing, tila may mga tao, at ang kanilang enerhiya ay napakalaki. Kailangan mong mag-ingat. Ang pagkakaroon ng mga taong ito ay hindi lamang ang pamilya Lau, ngunit marahil ang pamilya Cheng ng Changsan Island. May mga tao pa rin sa likod ni Helen Jing. Nang marinig ito, tumalon ang mga talukap ni Andrew Cheng. Huminga siya ng malalim at sinabing, alam ko, kailan ka pupunta. Not for the time being, hindi ako makakaalis dito, maghahanap ako ng mga pagkakataon. Magbitin na lang tayo dyan. Si Andrew Cheng ay nakaupo sa maliit na hardin, humihit-hit ng sigarilyo, at ang kanyang mukha ay napakahirap. Sa napakatagal na panahon, hindi sinusuri ni Andrew Cheng si Helen Jing, ngunit nakahanap din siya ng ilang mga pahiwatig. May tao talaga sa likod ni Helen Jing. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya direktang binaril si Helen Jing laban sa pamilya yon. Dahil ang mga tao sa likod ni Helen Jing ay napakahiwaga, at si Andrew Cheng ay walang nahanap na impormasyon tungkol sa mga taong iyon hanggang ngayon. Sa makatuwid, naghihintay si Andrew Cheng, naghihintay sa pagbaril ng kabilang partido. Parang nagkakaproblema ang mga bagay. Sa sumunod na 2 araw, nagpahinga si Marian Yang sa bahay, at sinamahan siya ni Andrew Cheng. Andrew Cheng, mamili tayo at bumili ng damit pang baby. Hinailan ni Marian Yang si Andrew Cheng at mapanghusgang sinabi. Tumanggo si Andrew Cheng at sinabing, okay. Hindi nagtagal ay may dumating na 2 tao sa malapit na mall. Si Marian Yang ay dumiretso sa tindahan ng lahat ng uri ng damit ng sanggol, sobrang pagmamahal ng ina, at napakasaya. Patuloy na ikumpara ang mga damit ng sanggol. Tahimik na sinundan siya ni Andrew Cheng, napakasaya sa sandaling ito. Pagkatapos makakita ng ilang tindahan, pumunta ako sa isang baby store na may international brand. Pinipili ito ni Marian Yang sa tindahan, at sinundan siya ni Andrew Cheng, tinulungan siyang dalhin ang kanyang mga bag. Pero kung nagkataon, biglang may tumunog na maligamgam na suspense sa likod nila. Marian Yang, Andrew Cheng. Ikaw talaga. Siya ay isang babae na may magagandang damit, magandang figure, at avant-garde na damit. Napapaligiran din siya ng isang banyagang lalaki. Sa unang tingin, siya ay isang mayamang dayuhang amo. Ang karaniwang puting lalaki, na may malaking tiyan, ay mukhang nasa edad 40 o 40. Gayunpaman, ang babaeng ito, parehong Marian Yang at Andrew Cheng, ay lubos na magkakilala. To be precise, ang babaeng ito ay karibal ni Marian Yang, ang kalaban noong kolehiyo. Stella mo. Bahagyang ngumiti si Marian Yang at magalang na sinabi. Tutal, magkaklase sila. Doon, sumulyap si Stella mo ng masama, at pagkatapos ay sinabi sa masamang tono, Nako, hindi ko inaasahan ang maliit na lugar na ito sa Xiangyang, talagang nakilala kita. Ito ay isang maliit na lugar kung saan ang mga ibon ay walang tae. Sa pulong ng Stella Mo University, siya at si Marian Yang ay hindi tama. Hindi, sa mga nakaraang taon, siya ay naghahalo-halo, at nagbago ng 3 asawa. Ang kasalukuyang, mayaman, ay ang CEO ng isang negosyong pinondohan ng dayuhan. Bukod dito, siya ay nanirahan na ngayon sa ibang bansa, at sa pagkakataong ito ay bumalik ako upang makita. Hindi ko talaga akalain na makakatagpo ako ng karibal dito. Napangiti din si Marian Yang nang marinig niya ito, at hindi niya planong magpatuloy sa pagpapanggap. Hinailan niya si Andrew Cheng at umalis. Gayunpaman, doon, malinaw na hindi pa kakawalan ni Stella Mo ang pagkakataong ito, at naging abala, na hamarang sa daan ng 2, buong pagmamalaking sinabi, Hoy, Marian Yang, paano tayo magiging mga matandang kaklase, saan ka sabik na pumunta? Tama, may asawa ka na. May mga anak.
Naku, hindi ko sinabi sa iyo, sinabi ko ito noong nasa paaralan ako. Ang mga taong tulad ni Andrew Cheng ay hindi katumbas ng halaga sa buong buhay. Paano ko nalaman na pumasok si Andrew Cheng sa iyong pamilya? Lumapit si Stella mo at patuloy na nagsasalita ng bare-bara, lahat ng uri ng panunuya at pangungutya. Ibig sabihin lang ay mababa ang kanyang tingin. No way. Mrs. Fang na siya ngayon, isang foreigner ang napangasawa niya, isang superior. May green card pa ako. Kaya naman, hindi mababawasan ni Stella mo sina Marian Young at Andrew Cheng, at maging ang mga taong ito sa China, hindi niya sila mababawasan. Ang ganoong uri ng spontaneous superiority ay nagpaningning kay Stella mo. Sorry, may mga gamit pa kami. Ngumiti si Marian Young ng paumanhin at ayaw makipag-away sa mga taong tulad ni Stella mo. Nang pumasok siya sa paaralan, alam ni Marian Young na si Stella mo ay ganoong uri ng snobbish, makasarili na tao. O bakit, sabi ko masakit. Ipinatong ni Stella mo ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at tumingin sa ibaba kay Andrew Cheng. Tumingin siya kay Andrew Cheng ng sarkastikong sinabi, Marian Young, hindi naman sa sinabi kong ikaw, kundi ikaw ang bulaklak ng paaralan namin. Actually pinakasalan mo siya, tingnan mo, ang lalaki mo ay parang bastard. Pakinggan mo, asawa ko siya. Nagalit si Marian Young at sinabing may malamig na mukha. Gayunpaman, sa halip na makinig, si Stella mo ay tumawa ng mas malakas at hinawakan ang maliliit na damit sa mga kamay ni Marian Young, na nagsasabing, "You, malalaking dayuhang tatak, kaya mo ba? Itong malalaking pangalan. Tugma. Hindi karapat-dapat." Sa mga mata ni Stella mo, sina Marian Young at Andrew Cheng ang pinakamababa ng lipunan. Narinig niya 2 taon na ang nakararaan na si Andrew Cheng ay napakawalang kwenta, at hindi siya nakahanap ng pagkakataong panlilibak ng harapan. Ngayon, kung nakatagpo mo ito, hindi mo ito pababayaan. Anong ibig mong sabihin? Nagalit si Marian Young, at nanlamig ang kanyang mukha. Ang away dito ay natural na naging dahilan ng maraming tao na manood. Nakaturo din ang lahat. Si Stella mo ay hindi natatakot sa anumang bagay, itinuro si Marian Young at pinagalitan, matagal na kitang tiniis. Ngayon ay komportable na akong makita kang nabubuhay ng napakahirap. Hahaha. Ngunit, na-snap. Biglang pumalakpak sa buong tindahan. Pinuntirya ni Andrew Cheng. Sa sandaling iyon, masungit niyang sinampal ang mukha ni Stella mo at sinabi sa malamig na boses, Stella mo, tumahimik ka sa aking harapan. Sabihin mong kaya ko, hindi magsasabi ang asawa ko. Si Stella mo ay hanggal, hindi niya inaasahan na maglakas loob si Andrew Cheng na gawin ito. Ah! Andrew Cheng, you dare to beat me. Bakit mo ako sinaktan? Kilala mo ba kung sino ako? Kilala mo ba kung sino ang asawa ko? Si Stella mo ay baliw at binugbog ng basura na binuksan ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng pagkapagod. Sa oras din na ito na ang puting lalaki sa tabi ni Stella mo ay nagsalita ng hindi karaniwang Mandarin, itinuro si Andrew Cheng at sumigaw, asshole, ang lakas ng loob mong bugbugin ang asawa ko, gusto kong tumawag ng pulis para mahuli ka. Malamig na ngumiti si Andrew Cheng, sumulyap kay Stella mo, at sinabi sa malamig na boses, bakit, akala mo ba dahil nakahanap ka na ng isang dayuhang ama, kaya maaari ka ng manginsulto sa iba ng kusa? Stella mo, ikaw talaga ay isang hindi magandang bagay. Nang marinig ito, sumabog si Stella mo sa oras na iyon, itinuro ang ilong ni Andrew Cheng at pinagalitan, ano ang sinasabi mo? Iniinsulto mo ang aking asawa, iniinsulto ako. Maaari kitang edemanda. Sinasabi ko sa iyo Andrew Cheng, asawa ko lang naman ang amo ng isang dayuhang kumpanya, na dumating upang mamuhunan sa China, kung sasabihin mo iyan, maaari kitang habulin at manatili habang buhay. Kinasusuklaman ito ni Stella mo. All along, umasa siya sa asawa niya para maging foreigner, lahat ng klase ng pambubuli. Sa hindi inaasahan, na-deflate siya ngayon. Itong sayang na si Andrew Cheng, maglakas loob na magsimula. Paano ang mga CEO ng dayuhang kumpanya? Stella mo, binabalaan kita, ito ay Shangjiang, hindi sa ibang bansa. Hinahanap mo si Yang Da, negosyo mo iyon, ngunit huwag mong ilagay sa akin ang iyong superiority. Sabi ni Andrew Cheng. Sumabog si Stella mo at agad na pinagalitan, Andrew Cheng, isa kang basura. Ang aking asawa at dayuhan ay mas mahusay kaysa sa iyo at mas mayaman kaysa sa iyo. Isa kang kontrabida.
Sinasabi ko sa iyo, ang aking matandang babae ay isang dayuhan ngayon, may isang dayuhan. Maghintay ka, tatawag ako ng pulis at tingnan kung ano ang gagawin mo. Ang mga pagtatangka ni Stella Mo ay hindi nagtagumpay dahil sa pagkakakilanlan ng kanyang asawa, mga dayuhang mamumuhunan. Maraming beses, ang pagkakakilanlang ito ay kumakatawan sa lahat. Bukod dito, sumali siya sa expatriate. Sa makatuwid, hindi siya naniniwala na hindi niya kayang harapin ang mga taong tulad ni Andrew Cheng. Nang makitang nakasimangot si Andrew Cheng, ngumisi si Stella Mo at ninisian ang kanyang mukha, bakit, ngayon alam ko na natatakot kayo. Kung gayon, hindi ka ba lumuhad at humingi ng tawad sa aming mag-asawa? Si Stella Mo ay napaka-proud, mayabang. Kahit na ang mga tao sa paligid ay hindi sumasang-ayon kay Stella Mo, walang paraan. Dahil dayuhan ang kanyang asawa, hindi sila nang ahas na masaktan. Sumimangot din si Marian Young, tumingin kay Andrew Cheng at bumulong, Andrew Cheng, humingi tayo ng tawad, one more thing than one less. Gayunpaman, bahagyang ngumiti si Andrew Cheng, sinenyasan si Marian Young na panatag, at pagkatapos ay tumingin kay Stella Mo, malamig na sinabi, banyaga. Na-snap. Agad itong sinampal ni Andrew Cheng at pinagalitan, talaga namang kailangan mo pa ring maging walang hiya. Hindi ito nakikilala ng iyong mga ninuno. Ang paghahanap ba ng asawa mula sa taga-ibang bansa ay iniisip na kamangha-mangha ka? Inchik ka pa rin ba? Alam mo pa ba ang minimum courtesy at kahihiyan? Kabanata 410. Direktang pinagalitan ni Andrew Cheng si Stella Mo, tinawag ang aso na duguan. Tumitig din si Stella Mo kay Andrew Cheng, hindi naiisip, napakagaling magsalita ng lalaking ito. Maaaring makatakas ang mga dayuhan sa ating immunity. Maaari ba silang mang-insulto ng mga tao? Sino ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan? Malakas na saway ni Andrew Cheng. Si Stella Mo ay hindi nang ahas na pabulaanan. Kasi, ang mga taong nakapaligid sa kanila ay nagsimula rin ng iba't ibang talakayan, kahit na pinapuna si Stella Mo. Ayan. Ilang araw na ang nakalipas, may mga balitang ilang dayuhan ang hindi sumunod sa traffic regulations. Puro verbally warning lang, pero pinagmulta ang mga taga roon natin. Too much regard them as people. Dapat pantay-pantay ang pagtrato sa kanila. Itong klase ng murang babae ay talagang tinuturing ang sarili bilang isang phoenix. Ang pangit na lalaki ni Chong Yang Mayway. Sa gitna ng karamihan, ang talakayan ay ganap na sumabog. Nagdulot na ngayon ng galit ng publiko si Stella Mo. Ikaw. Kayong mga untouchable, ano ang alam mo? Mas magaling ang mga dayuhan kaysa sa iyo, mas conservative sila kaysa sa iyo. Matigas na itinuro ni Stella Mo ang lahat at gumanti. Bilang resulta, ang nasa sabik na pulutong, na humahampas kay Stella Mo, ay nagsimulang bumulwak. Kung saan siya ang kalaban nitong mga melon-eating masses, Wonder and One Paco. Stella Mo na hinapak ang kanyang mga paa ng may hinanakit, galit na tinitigan sina Andrew Cheng at Marian Young, at sinabing, naghihintay ka. Ang bagay na ito, ako at ikaw ay hindi pa tapos. Tawa ng tawa, diretso niyang hinila ang asawang banyaga at gulat na tumakbo. Hanggang sa tumakas siya na galit na sinabi ni Stella Mo sa kanyang asawa, ang taong iyon ay masyadong walang hiya, at maglakas loob na tretuhin kami ng ganito, gusto kong maghiganti. Nagalit din ang puting lalaki, hinihipan ang kanyang balbas at nanlilisik, nilulure ang lahat ng uri ng pandiwang pang-aabuso sa Ingles. Sa huli, tuwang-tuwa siyang nag-dial ng numero at nagsalita ng Ingles. Ang ibig sabihin ay hayaan ang mga tao na suriin ang mga detalye ni Andrew Cheng. Sa isang panig, si Stella Mo ay fan din ng lahat ng uri ng apoy, at nakaramdam siya ng pangangati sa kanyang puso. Nang bumalik ako sa Shangjiang at nakita ko si Marian Young, binugbog ako ng kanyang dumi. Gas! Si Stella Mo ay nanunumpa sa kanyang puso na si Andrew Cheng ay dapat patayin ng maayos, at ang asong iyon. Miss, ikaw ang Vice President ng Medical Association. Nabalitaan ko na si Marian Young daw ay nagtatrabaho sa isang pharmaceutical company. May paraan ba para makipag-ugnayan sa kanya at mapatalsik siya? O maitim ng Medical Association at hindi kailanman makakuha kasangkot sa mga kumpanya ng parmasyutiko? Si Stella Mo ay may plano sa kanyang puso. Nang marinig ito ng kanyang maputing asawa, agad siyang dumilat at sinabing, okay. Kanina pa nakatitig kay Marian Young itong mataba ang ulo, Diyosa. Ang ganap na Diyosa ng Chino.
Nakabasa na siya ng hindi mabilang na mga babae sa paglipas ng mga taon, ngunit hindi pa siya nakipaglaro sa kagandahang Chino gaya ni Marian Young. Dahil isa itong pharmaceutical company, dapat may paraan si Smith. Si Smith ay puno na ngayon ng Marian Young, at ang kasuklam-suklam na lalaking may dilaw na balat. Damn it! Napakahiya niya ngayong araw. Sa pagbabalik tanaw kay Andrew Cheng, sila ni Marian Young ay nakahanap na ng lugar na mauupuan at makapagpahinga. Andrew Cheng, hindi ka dapat ganyan. How to say, si Stella mo ay isa ring matandang kaklase. Pinagsisihan pa rin ito ni Marian Young, at nag-aalala siyang maghihiganti si Stella mo. Dahil alam niya ang ugali ni Stella mo, hinding-hindi siya susuko. Ngumiti si Andrew Cheng at sinabing, asawa, ano ang pinag-aalala mo? Hindi mo pa ba ako kilala? Naisip din ni Marian Young. Iba na ang pagkakakilanlan ni Andrew Cheng ngayon. Dapat maayos ang big boss sa likod ng Rice Angel Investment Group. Sa pag-iisip nito, may kaina-hinalang nagtanong si Marian Young, Andrew Cheng, sa katunayan, gusto ko talagang makilala ang taong ito na si Ashley Cheng, maaari mo bang sabihin sa akin ang isang bagay? Ashley Cheng. Napakunot ang noo ni Andrew Cheng, nakatingin kay Marian Young, may gustong basahin sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay bumuntong hininga, siya ay aking kapatid, panganay na kapatid. Mahal na ate. Natigilan si Marian Young at dapat naisip ang layer na ito. Di ba tita ko yon? Ano tungkol sa kanya? Tanong ni Marian Young. Namatay. Si Andrew Cheng ay malungkot sa kanyang mga mata. Sa alaalang iyon ay ayaw na niyang isipin iyon. Nang marinig ito, direktang dilat ni Marian Young ang kanyang mga mata, tinakpan ang kanyang maliit na bibig, at pagkatapos ay hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Andrew Cheng, sinabing, ang kanyang asawa, pasensya na, hindi ko alam. Hinawakan ni Andrew Cheng ang maliit na mukha ni Marian Young at sinabing, ayos lang. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sinabi pa rin ni Marian Young, ngunit, ang huling beses na nagpadala ako ng package sa aking kasintahan sa pulot ni Chengay si Ashley Cheng. Ano ang problema? Hindi ito maisip ni Marian Young. May isang text message sa aking sarili noong gabing iyon, at ang pirma ay si Ashley Cheng. Umiling si Andrew Cheng at sinabing, hindi ko alam, ang pagkamatay ng kapatid ko, ay hindi talaga ako sigurado. Kasi, hindi ko pa nahanap ang bangkay ng kapatid ko. Iniimbestigahan ko siya. Well, huwag ipaubaya mo sa akin, ako mismo ang magsusuri. Tumanggaw si Marian Young, alam niyang may mga bagay na hindi matutulungan ng iba. Bukod dito, tungkol pa rin ito sa kapatid ni Andrew Cheng. Nawalan ng mood ang dalawa na mag-shopping at dirdiretsong bumalik sa villa. Sa sandaling bumalik siya sa villa, sinamantala ni Marian Young ang paspusang pagsisikap ni Andrew Cheng na samahan ang butil ng palay, at tumakbo sa kwarto, binaliktad ang U-disc sa bedside table. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, pumunta siya sa study, binuksan ang computer, at sinaksak ang U-disc dito. Ay isang video. Nagbukas ang hindi mapakali na paghahanda ni Marian Young. Sa oras din na ito biglang pumasok si Andrew Cheng, may hawak na gamot na antenatal, at ngumiti, ano bang pinagkakaabalahan mo, inumin mo muna ang antenatal na gamot. Pinisil ni Marian Young ang kanyang ngiti at abala sa pagputol ng screen bilang mga materyales, o, wala, ilang impormasyon ng kumpanya. Bahagyang tumingin din si Andrew Cheng, at natagpuan ang U-disc sa interface, ngunit hindi nagsabi ng anuman. Nang makitang naubos na ni Marian Young ang gamot, hindi sinasadya ni Andrew Cheng na lumabas. Dalawang tao, napaka-awkward ng atmosphere. Gayon din sa pagpupulong na ito, ang sigaw ng mga butil ng palay ay bumaba, at ang pag-iinit ni Marte Pinyin. Nagkatinginan sina Andrew Cheng at Marian Young, at agad na tumakbo palabas ang una. Sabik na inilabas ni Marian Young ang USB flash drive at lumabas. Patayin mo ang iyong maliit na aso. Tingnan mo ang iyong mabubuting gawa. Maging mabait ka sa iyong ama. Hinihila ni Marte Pinyin ang maliit na braso ng butil ng bigas sa sandaling ito, sumisigaw at pinapagalitan ng masama. Sa lupa, may mga merienda na nakakalat sa buong lugar. Ang butil ng palay ay umiiyak at umiiyak. Si Andrew Cheng ay tumakbo pababa at nakita ang eksenang ito, na may galit na lumukso sa kanyang mga mata at sumisigaw, Marte Pinyin, anong ginagawa mo? Nagulat si Marte Pinyin sa oras na iyon, hindi niya namalayan na bumalik na si Andrew Cheng. Kaagad, nanliit siya sa gilid, at ang palusot ng si Wuo ay nagsabi, siya.
Ginawa niyang gulo-gulo ang bahay, hindi ako makapagturo ng dalawang salita. Pinandilatan ni Andrew Cheng si Marty Pinyin, tumingkayad, may hawak na bata upang aliwin ang ilang salita. Nakakaawa ang butil ng palay na si Milzen na nasa balikat ni Andrew Cheng, nabulunan, tay, sinaktan ako ni Lola. Naiintindihan ni Dad. Tinapik ni Andrew Cheng ang mga butil ng bigas sa likod at tumingin kay Marian Young na nasa ibaba at sinabing, Mil, pumunta ka muna kay nanay. Ang butil na si Milzen ay nabulunan ng ilang beses at tumakbo papunta kay Marian Young. Pagkatapos, tumayo si Andrew Cheng, malamig ang kanyang mga mata, tinitigan si Marty Pinyin, at sinabing, ano ang sasabihin mo? Natakot si Marty Pinyin sa hitsura ni Andrew Cheng. Nakakatakot kaya? Parang ice cubes ang buong mukha. Ako. Tinuturuan ko ng magandang asal ang mga butil ng palay, ano ang dapat kong gawin? Ang paglalaro ay isang masagana o isang pag-ibig, siya ang aking apo, at hindi na ako makakagawa pa ng dalawang pasaway. Si Marty Pinyin ay nagpatuloy sa pagtatanggol, ngunit ang kanyang pagkasindek ay nagtaksil sa kanyang puso. Gustong magsabi ng ilang salita ni Marian Young, ngunit direktang pinigilan ito ni Andrew Cheng. Marty Pinyin, wala akong pakialam kung bakit mo tinalo ang mga butil ng palay. Sa paningin ko, nilabag mo lang ang bottom line ko. Malamig na tumakhim si Andrew Cheng, pagkatapos ay itinuro ang gate at sinabing, mula ngayon, lalabas ka na sa bilya na ito para sa akin. Bang! Hindi ito ginawa ni Marty Pinyin sa oras na iyon, at malakas na sinabi, bakit mo ako pinapaalis? Andrew Cheng, huwag kalimutan, ang bilya na ito ay akin na ngayon. Hindi ka kwalipikadong palayain ako. Kung gusto mo umalis ka na, ikaw din. Tama. Ang bilya ay sa iyo. Bakit dapat pabayaan ni Andrew Cheng ang kanyang sarili? Hindi ba ito ang big boss ng isang Rice Angel Investment Group? Hindi nagalit si Marty Pinyin. Ayos ito. Si Andrew Cheng ay tumango na may panunuya, at pagkatapos ay nagsabi, kung gayon, bigyan mo ako ng 200 milyon ngayon. 200 milyon. Nanlaki ang mga mata ni Marty Pinyin sa gulat, nakatitig kay Andrew Cheng, naguguluhan, ano ang ibig mong sabihin? Anong 200 milyon? Sa iyo na ang bilya na ito basta ibigay mo sa akin ang perang 200 milyon. Walang oras si Andrew Cheng para kagatin ang kalukuhang ito kasama si Marty Pinyin. Hindi ba naglalaro siya ng rogue, tapos mas rogue pa siya sa kanya? Ayoko. This bilya is now in my name, it's mine. Bakit mo ako hihingan ng pera? Ikaw mismo ang nagbigay nito. Putol ni Marty Pinyin. Gayunpaman, hindi siya inalagaan ni Andrew Cheng, kinuha lang niya ang kanyang mobile phone, tinawagan ang security team ng Longcheng Other Hospital at ang manager ng Real Estate Management Office, at sinabing, halika rito. Pagkatapos ng lahat, ibinaba niya ang telepono at tinitigan si Marty Pinyin na may malamig na mga mata, sinabing, ngayon, kailangan mong kumuha ng 200 milyong yuan, o lumabas ka sa bilya na ito. Hindi na makatiis. Marty Pinyin, dahil hiniling mo. Fuck off. May bisyo na biyenan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.